Magandang araw mga Misteryo Buddies. Ako si Day. Welcome sa Quintero Stories. Sa channel na ito, sama-sama tayong susubok sa mga kwento puno ng takot at misteryo. Ang mga kwentong ito ay tiyak na magpapaangat ng ating kilig at kasabikan. Kaya't ihanda ang inyong mga puso at isipan. Simulan ang ating paglalakbay sa mga kwentong puno ng takot at hiwaga. Handa na ba kayo? Let's dive in. Sa isang tahimik na baryo, may isang lumang bahay na nakatayo sa gitna ng isang malawak na bukirin. Ang bahay na ito ay tila napabayaan. Ang mga dingding nito ay gawa sa kahoy at ang mga bintana ay nababalutan ng makapal na alikabok. Maraming kwento ang kumakalat tungkol dito. Sinasabing ito ay pinamuhayan at sinasaniban ng mga masasamang espiritu at naging tahanan ng mga kaluluwang naligaw. Madalas nagiging saksi ang bahay na ito sa mga misteryosong pangyayari. Sinabi ng mga tao na maraming bata ang pumasok sa bahay na iyon at wala nang nakabalik. Takot ang lahat sa bahay na iyon maliban sa isang bata na mahilig sa pakikipagsapalaran, si Marco. Si Marco ay isang 9 na taong gulang na bata at puno siya ng kuryosidad. Noong Sabado ng umaga, habang naglalaro si Marco kasama ang kanyang mga kaibigan, may nagtanong sa kanya. Alam mo ba, Marco, noong isang linggo may isang bata ang pumasok sa bahay na iyon at hindi niya siya nakita. Lahat ng tao sa bayan ay nagsasabi na ang bahay na iyon ay may masamang kapangyarihan. Tanong ng kanyang kaibigan. Talaga ba? Sagot ni Marco. Tinanaw niya ang lumang bahay sa kalayuan sandali at pinagpatuloy na nila ang kanilang paglalaro. Nang magtanghalian, oras na para sila ay umuwi. At nang matapos na din sila sa kanilang paglalaro, magkakasabay sila maglalakad. Nang mapadaan sila at natanaw ang lumang bahay na abandonado, ito ay madilim ang loob at mukhang nakakatakot. Tinuturing itong haunted house sa kanilang baryo. Ang mga kaibigan niya ay nagsimula magkwento patungkol doon sa bahay na pinagpabawalan na pumunta ang kahit na sino. Sa kabila ng mga babala patungkol sa bahay na iyon, ang puso ni Marco ay puno ng pananabik at pagnanais na tuklasin ng bahay. Bakit di tayo pumasok? Tanong niya sa kanyang mga kaibigan. Ngunit sa takot, lahat sila ay hindi na sumagot at sila ay umalis. Para umuwi, maliban na lang sa kanya. Siya ang naiwan at napahinto sa tapat ng nakakakilabot na bahay. Naramdaman ni Marco na parang may nag-aanyaya sa kanya na pumasok sa bahay. Tumingin siya sa bintana nito at parang may napansin siyang isang batang nakaputi, mahaba ang buhok at nakangiti sa kanya. Nagkuskos siya ng mata pero nawala agad ang tinitingnan niya. Sa palagay niya ay guni-guni niya lamang ito, kaya nagpatuloy muli siya sa kanyang paglalakad. Habang naglalakad si Marco pauwi sa kanilang bahay, masyado siyang nag-iisip at nakukuryos sa bahay na kanyang nadaanan. Tanong niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang nakita. Nagdesisyon si Marco na ang kakaibang pagnanasa na malaman ang katotohanan ay patuloy na umukit sa kanyang isipan. Sa kanyang puso, nagbasya siyang hindi siya matatakot at isang araw, nagtakda siya ng lakad upang suriin ang bahay. Nang dumating ang araw na iyon, siya ay nagdala ng flashlight at isang maliit na bag na may mga bagay na maaaring gamitin kung kinakailangan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bahay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Habang papalapit siya, napansin niya ang mga sirang bintana at ang mga pader na puno ng lumot at mga damo. Kinakabahan si Marco habang papalapit siya sa lumang bahay. Habang papasok siya, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila bumabalot sa kanyang katawan. Naramdaman ni Marco na ang pagpasok niya ay parang pagpasok sa isang panibagong mundo. Napansin niya na ang liwanag mula sa araw ay hindi makalusot sa mga matilim na sulok ng bahay. Pagkapasok niya, bumungad sa kanya ang isang malawak na sala na puno ng mga sirang kagamitan at mga lumang larawan na nakasabit sa dingding. Pakiramdam niya na ang mga larawan ay tila nagmamasid sa kanya. Nakaramdam siya ng kaunting takot, ngunit hindi siya umatras. Habang nag-iikot siya, napansin niya ang mga dingding na tila may mga hikbi, mga tunog na hindi niya may paliwanag.
Sa pagpapatuloy niya sa kanyang paglalakad at makarating siya sa gitnang bahagi ng sala, nagulat siya nang marinig niya ang isang mahinang boses na nagtatawag sa kanya. Marco, Marco. Ang boses ay tila galing sa isang sulok ng madilim na kwarto. Kakaiba at nakakatakot ang boses, ngunit ang kanyang kuryosidad ang inisip niya. Lumapit siya sa pinagmula ng tunog at sa likod ng isang lumang pintuan nakita niya ang isang batang babae. Siya ay may mahabang buhok at nakasuot ng puting damit na tila sa itsura nito. Ang batang babae ay mukhang nalulumbay. Tulungan mo ako, sabi ng batang babae, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nandito ako sa loob ng bahay na ito at hindi ako makaalis. Biglang napansin ni Marco na may mga anino sa paligid nila, mga tila nagmamasid mula sa dilim. Bakit ka nandiyan? Tanong ni Marco habang ang kanyang boses ay nanginginig na. Paano kita matutulungan? Mayroon akong laruan na nawawala, ang sabi ng batang babae. Pakiusap, tulungan mo akong hanapin ang aking manika. Sa kabila ng kanyang nararamdamang takot, ang sinabi ng batang babae ay nagbigay ng pag-asa kay Marco. Tumango siya at nangako, sige, tutulungan kita. Agad na sumama si Marco sa batang babae. Nakaramdam siya ng kakaibang koneksyon sa kanya. Ngunit nag-aalala siya sa mga sinasabi ng mga tao sa bayan. Habang sila ay naglalakad, patuloy ang pagdapo ng takot kay Marco. Tila may mga anino na nagmamasid sa kanila sa bawat hakbang. Pumunta sila pataas sa hagdanan patungo sa kwarto ng bata sa itaas ng bahay. Habang umakyat sila, napansin ni Marco ang mga kahon at lumang laruan na nakakalat sa sahig. Ang mga dingding ay may malarawan ng mga bata na naglalaro. Ngunit sa mga larawan, tila may mga mata na puno ng kalungkutan at sakit. Ipinanganak ako dito, ang mga kaluluwa ay hindi pinapayagang umalis, sagot ng batang babae habang hinahawakan ang mga larawan. Ngunit may paraan. Kailangan mo lang akong tulungan na makahanap ng aking laruan. Habang naghanap sila, naglakad sila sa madilim na mga kwarto ng bahay. Ang bawat hakbang ni Marco ay nagtutulot ng mga tunog na parang may mga nakasunod na naglalakad sa likuran niya. Sa bawat sulok, tila may mga anino na nagmamasid at umaabot sa kanya. Sa kanilang paglalakbay sa loob ng bahay kasama ang batang babae, nakatagpo sila ng isang lumang kahon sa isang sulok. Doon, nakita nila ang isang sirang manika na punong-puno ng alikabok. Ito ang aking laruan, sabi ng batang babae. Ngunit, kailangan mong ibalik ito sa aking silid. Saan ba ang kwarto mo? Tanong ni Marco. Dito. Halika. Muling naramdaman ni Marco na parang may puwersa ng anino at ramdam na ramdam niya na may mga pumipigil sa kanya. Naririnig din niya sa kalayuan ang mahinang sigaw mula sa sulok. Huwag kang pupunta sa silid niya. Ngunit hindi niya binansin ito. Nasa isip niya ang pagtulong sa bata. Sa paglalakad ni Marco nang makarating sila sa silid ng batang babae, ibinalik na ni Marco ang manika sa kwarto nito. Pagkalapag niya ng manika, bigla na lamang umikting ang hangin at umabot sa kanyang katawan hanggang sa kanyang likuran. Narinig niya ang malalakas na sigaw ng mga kaluluwa na tila nagagalit. Umalis ka na. Alisin mo ang laruan na yan dito. Ang mga anino sa paligid ay tila nagkikising at nagiging mas madilim. Bigla, naglabasan ang mga itim na anino at hinawakan siya sa binti. Nagulat si Marco at lumingon sa batang babae ngunit nagbago na ang anyo nito. Ang kanyang mukha ay naging puno ng takot at galit. Hindi ka na makakalabas, ang sigaw ng batang babae. Ang kanyang boses ay humahalo sa mga boses ng mga anino na nagiging mas maririnig. Hindi ka na makakalabas. Habang bumubuwas ang takot kay Marco, narinig niya ang mga iyak at tawanan ng mga anino sa paligid. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay nalulunod sa mga kakilakilabot na tawanan at pagngangalit ng batang babae na tila ang bahay ay umaabot sa kanyang kaluluwa. Napagtanto ni Marco na ang mga anino ay nagmumula sa takot at misteryo ng bahay. Ang kanyang puso ay pumintig na mabilis at sinubukan niyang kumawala sa mga hawak ng mga anino. Ngunit kahit anong gawin niya, ang mga anino ay patuloy na humihila sa kanya pabalik. Sa kanyang takot, tumakbo si Marco, ngunit na-trap siya ng mga anino. Ang mga kaluluwa sa paligid ay nagmamadaling umikot at sumisigaw. Hindi ka na makakalabas,
Huwag kang umalis. Tulungan mo ako. Sigaw ni Marco sa batang babae. Ngunit, ang mga anino ay tila nag-i-enjoy sa kanyang pagturusa. Ang tunog ng kanilang tawanan ay umaabot hanggang sa labas. Habang patuloy ang pag-iyak ni Marco, unti-unti niyang naisip na ang tanging paraan ay makipag-usap sa batang babae. Bakit ka nandito? Tanong niya, sa kabila ng takot na umaabot sa kanyang puso. Akala ko'y makakaalis ka, ang sagot ng batang babae. Ngunit huwag kang mag-alala, nandito ako. At hindi mo na ako makakalimutan. Lahat ng kanyang mga alaala ay tila nagiging anino. At ang bahay ay puno ng takot at galit. Naramdaman ni Marco na ang kanyang mga luha ay bumuhos. Ngunit nagpasya siyang hindi sumuko. Tinubukan niyang isipin ang mga magagandang alaala sa kanyang buhay, ang mga ngiti ng kanyang pamilya at ang mga oras na siya ay masaya. Sa mga nangyayari habang naririnig ang malakas na hangin kasabay ng mga ingay ng umiiyak at nagtatatawa ng mga anino, sa gitna ng matitilim na silid, nagpasya siyang labanan ng takot. Hindi ako natatakot sa iyo. Sigaw ni Marco. May mga tao akong mahal sa buhay at hindi ako mawawala dito. Dahil sa kanyang mga salita at pagkakarinig ng kanyang pagsigaw sa kanyang mga sinasabi, tila unti-unting nagbago ang mga anino. Ang galit ng batang babae ay tila naglalaho, at ang kanyang anyo ay muling nagbago sa isang masayang bata. Bakit hindi mo ako niligtas? Tanong niya sa kanyang mahigpit na boses. Pagkatapos ng lahat, ako isang bata lamang, sagot ni Marco, habang ang kanyang boses ay puno ng tapang. Ngunit nandito ako para sa iyo. Nais ko lamang na makatulong. Ngunit sa kanyang pakikipag-usap sa batang babae, biglang umusbong ang mga anino sa paligid, mas nagiging malakas at mas matitilim. Muli, ang kapaligiran ay maririnig ang pagtawa nilang lahat. Hindi ka na makalabas, Marco, sabay-sabay na sigaw ng mga anino. At sa mga huling salitang iyon, ang liwanag na naramdaman at nakita ni Marco ay unti-unting nawawala. Ang kanyang pag-iyak ay pinalitan ng mga tawa ng mga anino, at ang batang babae ay nagbago muli ng anyo. Naramdaman ni Marco ang lahat ng kanyang mga pag-asa ay naglaho. Ang bahay ay nagiging mas madilim, at ang mga anino ay tila nagiging mas malapit sa kanya. Sa huli, hindi na nakalabas si Marco sa bahay. Ang mga tao sa baryo ay patuloy na nagkukwento ng isang bata na pinasok ang haunted house at hindi na muling nakita. Sa bawat gabing madilim, naririnig ang mga hikbi at sigaw mula sa loob ng bahay habang ang mga kaluluwa ay naghihintay na may susunod na bata na magtatangkang pumasok sa madilim na mundo ng mga misteryo. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pag-iingat at pag-unawa sa mga bagay na hindi natin alam. Minsan, ang ating kuryosidad ay maaring magdala sa atin sa panganib, kaya mahalaga na makinig sa mga babala ng ibang tao at huwag magmadali sa mga desisyon, lalo na kung ang sitwasyon ay tila may hindi ka nais-nais na panganib. Salamat mga Misteryo Buddies sa pagsama sa akin sa kwentong ito dito sa Kwentero Stories. Anong mga bagay ang nagbigay sa inyo ng takot o kakaibang pakiramdam? Ay comment nyo lang sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang narinig, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na kwento. Hanggang sa muli, mag-ingat at patuloy na sumubaybay sa mga misteryo ng gabi.